to ng mga expert natin mula sa FBI. Sabi ko, sangayon po ba kayo, kamento, sa pangunahing argumento ng pagdistansya sa US at pagyakap sa China at Russia ang pinakamahinang na solusyon? Bakit oo at bakit hindi? And added to that, di ba lagi natin sinasabi na friend to all, enemy of none. So kung magdidistansya tayo sa US, alam naman po natin na hindi po, okay, parang katulad sa Pilipino po yan, sa Pilipinas, hindi lahat ng mga Pilipino gago, hindi lahat ng mga Pilipino trandor. Meron pa rin mga mabubuting Pilipino. And just like in US, ganoon din. So, ano po ang sagot po? Well, yung paghihiwalay po sa Amerika, sa sinasabi, ang pinapaliwanag ko, ating binigyan naman ng maraming mga magagandang dahilan dito sa ating presentasyon ng araw ito, ay hindi po paghihiwalay ng people to people, ng Amerikanong bayang Amerikano at bayang Pilipinas. Ang paghihiwalay po ay yung gobyerno po natin sa gobyerno ng Estados Unidos na napakadinaw na po ang record. Huwag natin lang isipin po ang ginagawa ng American government sa Pilipinas na aking pinaniwalag na binigipit tayo sa ekonomiya ngayon, samantalang ating para sa kanilang relasyon sa Estados Unidos, binitawan natin ang malaking tourism market ng China, export sa China, bananas, and so on. By the way, hindi ko pa na-banggit kanina pala. Dahil sa talipan ng Amerika, nagsara na ang Don Philippines or Del Monte Philippines? Really? Del Monte. Del Monte Philippines nagsara. They announced it just 2 weeks ago. 33,000 pineapple farm workers. Anyway. 33,000. So, ang global majority, ang mayoriya ng populasyon ng mundo, 40% right now, not counting the others who are waiting to join, ay kasama sa South SCO, Shanghai Cooperation Organization, and BRICS plus countries. Okay. So, ating binibigyan nga ng pagkakataon na malaya ang Estados Unidos, ang American people, from their oppressive ruling powers in America itself. At mapapansin po natin, ibinoto ng American population si Trump dahil doon sila umaasa na mayroong kaunting kaibahan sa mga puppet ng deep state. Anong ebidensya na si Trump ay nagpipilit na makawala sa deep state? Kinasuhan niya si George Soros, for example. Si George Soros ay British agent, financial agent ng Western Financial Oligarchy. At kung ating nakikita sa Indonesian, Nepal, yung riots na organized ng external forces, yun din ang ginagawa at kaya kinasuhan ni George Soros Bluetooth disconnected. ni Trump si George Soros dahil po si Soros ang nagpopondo din ng mga riots sa Amerika. Even here in Philippines. Dito, napakaraming NGOs. Kaya po wala kayong nakikita ng riot dahil kahit na sobrang diskustado na ang populasyon sa gobyerno ni Bongbong Marcos, dahil po ang Amerikano ay backed up ni Bongbong Marcos. Exactly. At mapapansin po ninyo sa 100 rallies na inaanunsyo ngayon, kaming isa ay mga organisado ng tradisyonal na naghaharing uri at institusyon sa Pilipinas tulad ng 1 billion March Town, mga simbahan, mga CBCP, Katoliko, na nandiyan sa record ng history natin ay kasabot ng mga kudeta laban sa mga liderano tulad ng Presidente Sr. Marcos Sr. na nagpipilit na mag-assert ng kaunting independence. Kaya po hindi ako excited sa dami ng rally. Ngayon, dahil unang-una pipiliin mo, ikalawa, kahit na mag-rally po, ang lehitimong rally
walang magagawa kung hindi kasama ng military. Yeah. So you're saying, Kamento, na yung mga rallies ngayon are, tawag dito, merong mga motibo not for the welfare, really for the welfare of peace and I think we were one of the first to expose, for example, the icon now of these yellows, no? Yes. Si Vico Soto, for example. And recently, what do you think about the Artikulo 11? This group are actually environmentalists, lefties, and this group are yellow cards. Sorry, yellow. Yeah. So But this they is are campaigning against anti-corruption. the so-called civil society movements is the last dimension of American or Western superiority. Diyan lang talagang silang natitirang may talagang poder at kakayahan. Guluhin ng lipunan. Yeah. But even that is waiting for the collapse of the American economy at ma-withdraw na ang mga financial support dito sa mga ito. So what is your message to the Filipino people who are right-minded? Doon sa tanong mo kanina na galing sa Facebook ata, no? Yeah. Talagang tamang hakbangin at yun ang ating minumukay para sa bayan natin na tayo ay umalas na po doon sa kanikalahan sa Estados Unidos at tayo ay umakap na po doon sa multilateral, multipolar project ng SCO and ng BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa, plus at ng patay doon sa mga prinsipyo na ating pinakita kanina, equality of all nations big and small. Hindi ko lang nasama kanina yung larawan si Trump. Nakausap niya ang G7, no? European countries, parang mga bata na dinuduro at pinelekturan. Samantalang yung kabilang yung larawan na gusto ko kang ipakita, hindi ko lang naisama kanina, ay yung sama-sama, Putin, Modi, nakangiti, kasama si Pezeshkian ng Iran, and of course, sa Tiananmen Square, si Proboho Humabol, and so on. Camaraderie, a society of equals, at lahat ng problema, may kasabihan galing kay, may quotation galing kay Chinese Foreign Minister Wang Yi. Nung natanong, I cannot remember exactly, no? But ang tanong sa kanya ay, anong national interest ba ang dapat i-pursue ng mga bawat bansa? Sabi niya, hindi na yan applicable sa mundo ngayon. Ang dapat natin i-pursue ng mga bansa na interest ay common interest of all nations of each other. Hindi, pero America is America first, which is ang kahulugan po ng America only, which is what we are beginning to see now. And so anyway, that's another subject matter, but I think, I don't want to add something. Yeah, gusto ko ay dugtong na kailangan